Pinayagan siya ng kamera na makaalis ng bansa. Ano pong reaction niyo po doon? It is what it is, ha? Teka. Sir, meron po bang yung PHDO application na ito? So hindi na po natin ihaharangin yun, sir, since in-approve ng House of Representatives. Hindi kami bumapayag. Sinasabi ko sa immigration, wag. On the investigation. Desisyon sa hinihiling na precautionary hold departure order laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, inaasahang ilalabas anumang oras ayon sa Sandigang Bayan. Tingin ko laglagan na to kasi nga maaaring nagugulat siya kasi mga dati niyang kakampi ay dahan-dahan na siya ang itinuturo. Dating House Speaker Congressman Martin Romualdez may indikasyon na handang ilaglag ang mga kaalyado sa flood control projects anomaly ayon sa isang analyst. Financial transactions ni Vice President Sara Duterte binusisi sa Kamara. Ilang SALNs ni VP Duterte pinuna ng ilang mambabatas dahil sa kawalan ng deklarasyon ng cash on hand at bank deposits. Tanggal na sila. Tanggal na. They will be no longer allowed inside camp premises sapagkat hindi na sila kadete. Wala nang appeal, sir. They can appeal. They can still appeal because that is part of due process. But as far as PNP is concerned, they are no longer cadets. 7 kadete na may kinalaman sa hazing sa Philippine National Police Academy noong April 3. Inalis na sa akademya. Malawakang reforma ipatutupad kasunod ng insidente. Mahalaga pong linawin na ang alert ay nakahulugan na mas mataas na ang posibilidad ng pagbuo ng El Nino. No? Ibig sabihin, conditions are already favorable at may strong likelihood na mag-develop ito sa sunod na 2 hanggang 3 buwan. El Nino Alert, opisyal nang itinaas ng Pag-asa. Malalakas na buhos ng ulan at bagyo, posibleng maranasan dahil sa El Nino. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Submitted for resolution na ang petisyon ng Office of the Ombudsman sa Sandigang Bayan na humihiling ng precautionary hold departure order laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Layo nitong mapigilan ang mambabatas na makalabas ng bansa. Nangangamba ang ombudsman na may hirapan na silang mag-imbestiga kapag nakalabas ng bansa si Romualdez gaya ng nangyari kay Zaldico. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Pinayagan siya ng kamera na makaalis ng bansa. Ano pong reaction niyo po doon? It is what it is, ha? Teka. Hindi na po natin ihaharangin yun, sir. Hindi kami bumapayag. Sinasabi ko sa immigration, wag. On the investigation. Hindi sang-ayon ng Office of the Ombudsman sa desisyon ng Kamara na payagang lumabas ng bansa si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez para magpagamot sa kanyang sakit sa puso sa Singapore. Sa isang ambush interview, iginiit ni Ombudsman Remulla na hindi sila pumapayag na umalis ng bansa si Romualdez. Noong April 20, hiniling ng Special Panel of Investigator ng Ombudsman sa Sandigang Bayan na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO matapos makakita ng probable cause at posibleng flight risk sa isinasagawang preliminary investigation kaugnay ng mga kasong plunder, direct at indirect bribery, paglabag sa Republic Act No. 3019 at money laundering. Iniuugnay si Romualdez bilang mastermind sa kickback scheme sa maanumalyang flood control project kung saan umabot umano sa 56 billion pesos ang nanakaw na pondo mula 2022 hanggang 2025. Ayon sa prosekusyon, pinapayagan ng PHDO kahit nasa preliminary investigation pa lamang ang kaso. Ngayong araw, nagsagawa ng pagdinig ang 7th Division ng Sandigang Bayan kaugnay ng hiling na PHDO. Nagpresenta ng mga testigo ang ombudsman upang patunayan na may sapat na batayan ang kanilang petisyon laban kay Romualdez. Tinanong naman ng mga mahistrado kung bakit hindi isinama sa PHDO ang iba pang kapwa inirereklamo, gayong nabanggit sila sa mga ebidensya. Ayon sa mga special prosecutor, inuna munang isailalim sa PHDO si Romualdez dahil may mga indikasyon na maaari itong umalis ng bansa.
Binigyang diin din ng Office of the Special Prosecutor na kailangang maging maingat, lalo na't nakalabas ng bansa si Saldico, kaya't nais nilang matiyak na hindi ito mangyayari kay Romualdez. Isa sa mga naging batayan ng pangamba ay ang pahayag ng dating speaker na siya ay magpapagamot sa ibang bansa. Pagkatapos ng pagdinig, inihayag ni Sandigan Bayan 7th Division Chairperson Associate Justice Lorifel Lacap Pahimna na submitted for resolution na ang petisyon at inaasahang ilalabas ang desisyon anumang oras. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May indikasyong ilaglag ni dating House Speaker Martin Romualdez ang kanyang mga kaalyado kaugnay ng anomalya sa flood control project ayon sa isang political analyst. Ayon pa sa eksperto, nakikitang handa ang mambabatas na isiwalat ang kanyang nalalaman sa kontrobersya. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. May tuturing na seryoso at may halong babala ang laman ng pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez ukol sa flood control projects anomaly. Ayon sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, ang mensahe na ito ng mambabatas ay nakatuon sa mga naninira sa kanya, kabilang na ang kanyang mga kaalyado. It's a strong statement na I think naka-address ang audience niya dito, yung Pangulo. Tapos yung mga naninira sa kanya, maaari mga kaalyado niya. Ayon pa kay Coronacion, tila handa rin si Romualdez na isiwalat ang nalalaman nito sa anomalya, partikular na kung sino-sino ang mga sangkot dito. Tingin ko laglagan na to kasi nga maaring nagugulat siya kasi mga dati niyang kakampi ay dahan-dahan na siya ang itinuturo. Kaugnay pa rin nito, maaaring nakikita na rin anya ng dating House Speaker na ididiin siya sa flood control mess. Kasunod na rin ang naging pahayag ng Office of the Ombudsman na naghahanda na sila na maghain ng plunder case laban kay Congressman Romualdez at dating Senate President Chis Escudero. Dagdag pa ang inihaing petition for precautionary hold departure order sa Sandigan Bayan laban sa dating House Leader. Tapos parang ayaw pa, hindi sumasang-ayon yung ombudsman doon sa proposal niya na lumabas siya ng bansa papuntang Singapore upang magpagamot. Hindi rin nagpahayag din si Ombudsman Remulla na hindi siya sang-ayon dito. Oo, so these are clear indications, ano. If you're going to read between the lines, these are indications that there might be a plan on the part of the administration to make Congressman Romualdez as one of the culprits, to name him as one of the culprits. Ayon kay Professor Coronacion, mas mabuting magbigay na rin ng pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa naging pahayag ng kanyang pinsan na si Congressman Romualdez. Tingin ko mas maganda para sa taong bayan na magbigay ng mensahe ang Pangulo upang linawin kung ano yung sinasabi ni Congressman Martin Romualdez. Habang sinusulat ang balitang ito ay hindi pa nagbibigay ng reaksyon ng palasyo sa naging pahayag ng dating House Speaker. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hinimok ni Deputy Minority Leader Senator Joseph Victor Ejercito sina dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez na ilahad ang lahat ng kanilang nalalaman kaugnay ng kontrobersyal na flood control projects. Tinawag ng senador na malaking development ang mga nangyayari nitong nakaraang mga araw kasunod ng pinakahuling pahayag ng dating House Speaker. Gayunman, ayon kay Ejercito, kailangang panagutin ang lahat ng sangkot sa malawakang anomalya sa proyekto ng pamahalaan, lalo na anya ang contractors at mga opisyal ng gobyerno na nasa likod ng umunoy bentahan ng mga proyekto. Well, ang daming development. Kay Saldico, na pagkakahuli, at pagsasanta ni former Speaker Martin Romualdez. Ang bottom line lang, yung accountability. Sabihin na lang siguro kung ano yung nalalaman talaga.
Kasi siyempre pondo ng bayan yung nawaldas para at least yung galit ng ating mga kababayan, hanggat hindi na tutunton yung mga tunay na mga may kagagawan, yung mga tunay na masterminds, no? Yung mga culprit, yung mga nagsimula ng modus na ito, para sa akin po, yun ang dapat talagang matuntun. Hinimok ni Senator Joseph Victor Ejercito si Senator Ronald De La Rosa na huwag munang tumanggap ng sweldo kasunod ng ilang buwang pagliban o hindi pagpapakita sa Senado. Ngunit nilinaw ni Senator Ejercito na hindi lamang sa issue na sweldo natatapos ang reklamo laban kay Senator De La Rosa. Ito ang balita ni Jed Neresina. Sir, meaning kapag sinunod ni Senator Bato yung appeal niyo, sumunod siya ron, mawawala ng ethics complaint? Hindi natin sinasabi. It depends on the members. Hindi agad madidismiss ang reklamo laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kahit pa voluntaryo na siyang hindi tumanggap ng kanyang sweldo sa Senado. Ito ang binigyang linaw ni Senate Committee on Ethics and Privileges Chairperson Senator Joseph Victor J.V. Ejercito nang matanong tungkol sa issue. Paliwanag ng senador, wala sa kapangyarihan niya na magdesisyon kung hindi na matutuloy na talakayin ng komite ang reklamo laban kay Senator De La Rosa, kaugnay ng matagal na pagliban nito sa trabaho. Gayunpaman ayon sa chairman ng komite, maaari pa rin namang maging basehan ang hindi pagtanggap ng sweldo at iba pang benepisyo ni Senator Bato para mabasura ang nasabing reklamo. Ako naman facilitator lang, hindi ako yung kasi akala nila ako lang nagdedesisyon dito. Ang membro magde-decide. So dahil yun ang basis ng complaint, it might be basis for the dismissal. Kasi nga, kung talagang hindi niya natatanggapin yung sweldo niya, sahod niya, allowances, so wala nang basehan yung complaint. No? Pero yun nga, pag-uusapan pa ng committee members yan. Tumigil si Senator De La Rosa sa pagpasok o pagpapakita ng personal sa Senado noong November 2025 matapos ihayag ni Ombudsman Crispin Remulla na naglabas na umano ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya kaugnay ng war on drugs noong panahon ng Administrasyong Duterte. Binigyang diin din ni Senator Ejercito na sa kasalukuyan ay walang umiiral na no work no pay rule sa Senado, kaya't kailangan pang amyendahan ang mga alituntunin at ito ay isa aniyang prosesong aminado siyang matatagalan. Depende nga po yan sa members ng committee kung ano po yung kanilang magiging desisyon. Dahil wala nga sa rules natin, maraming pag-uusapan pa, maraming kailangan i-resolve tungkol sa issue. Sa ngayon, tanging apela na lamang ang magagawa ng Senate Ethics Committee Chairman sa kanyang kapwa-senador upang maging patas ang institusyon sa mga ordinaryong manggagawang Pilipino na sumusunod sa naturang polisiya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, pinagkokomento ng Supreme Court sa loob ng 10 araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Executive Secretary Ralph Recto kaugnay na petisyon para sa writ of mandamus na inihain ni former House Speaker Pantaleon Alvarez. Kasama sa petisyon ni Alvarez ang pagsasailalim ni Pangulong Marcos sa physical and mental examination kabilang na ang hair follicle drug test. Bukod dito, kasama rin sa petisyon ang paglalabas ng Pangulo ng medical report kaugnay ng magiging resulta ng eksaminasyon na magpapatunay ng kanyang kakayahang mamuno o maayos na kalusugan. Samantala, tataas ang halaga ng pamasahe sa eroplano alinsunod sa anunsyo ng Civil Aeronautics Board o CAB. Kasunod ito ng pagtaas ng passenger at cargo jet fuel surcharge sa level 19 mula sa level 18 epektibo hanggang April 30. Sa ilalim ng level 19, ang domestic flight surcharge ay nagkakahalaga ng mula 627 pesos hanggang 1,834 pesos, habang ang international flight naman ay nagkakahalaga ng mula 2,070 pesos hanggang 15,397 pesos depende sa layo. Ayon sa CAB, ang nasabing hakbang ay iiral hanggang nagpapatuloy ang krisis o maaari namang magbago depende sa magiging presyo ng langis sa pandaigdigang merkado.
Nasa 98 million pesos na halaga ng fuel subsidy ang naipamahagi na sa mga taxi operators at mga drivers sa buong bansa. Batay ito sa datos na Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na siyang nagsasagawa ng distribusyon ng fuel subsidy. Ayon sa Regulatory Board, malaking bahagi ng fuel subsidy ay naipamahagi sa kanilang central office, gayon din sa Davao Region, Central Visayas at Western Visayas. Tinanggalan ng Land Transportation Office o LTO ng accreditation ang 12 driving schools sa Metro Manila. Kabilang dito ang ilang driving schools sa Quezon City at Valenzuela. Ayon sa LTO, nakitaan ng paglabag ang mga nasabing driving schools, kabilang ang misrepresentation sa kanilang aplikasyon o operasyon, maling paggamit na accreditation at bigong pagsunod sa itinalagang requirements at standards ng LTO. Gagamitin na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang mga CCTV camera laban sa mga iresponsableng nagtatapon ng basura. Ito'y sa gitna ng kinakaharap na problema ng pagbaha pangunahin na sa Metro Manila dahil sa mga basurang bumabara sa mga daluyan ng tubig. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Numero 1 talaga na aming problema sa pumping station, basura na ng bumabara. Nasisira ang ilang pumping station sa Metro Manila dahil sa hindi maubos na basura na nakokolekta mula sa mga ilog. Ito ang hamon na kinakaharap ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dahil anila sa kawalan ng disiplina sa mga komunidad. Kaugnay nito, inilunsad ng ahensya ang programang Yes to Ayos na layong itaguyod ang disiplina sa mga mamamayan. Ayon kay dating Philippine National Police Chief General at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III, bahagi nito ay pagbibigay ng edukasyon sa tamang pagtatapon ng basura. Kung hindi madala ang mga tao sa edukasyon, may kasunod na programa na planong ipatupad ang MMDA. Pag kayo ay nakuha na ng camera, papasok yung no contact apprehension policy. Hindi lang sa kalsada yan, hindi lang sa moving violation yan. We will use that now for ang NCAP. Gagamitin namin ngayon yan sa illegal parking, sa illegal waste disposal, nagtapong nga ng basura, nakuha na nga ng camera, ika-capture yan, gagawing notice of violation, ipapadala sa inyo, bayaran mo ang multa. Pag hindi mo bayaran ang multa, lalabas ang warrant mo. Bukod sa mga kaukulang ordinansa ng bawat lokal na pamahalaan, sinabi ni Torre na may batas din sa national kung saan titikitan ng mga lalabag ng environmental violation. Maaring patawan ng mga lalabag ng multa mula 500 hanggang 2,000 pesos at kung lumabas ang warrant of arrest ay posible ring makulong ang sangkot na individual. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre, parang cat and mouse system o taguan ang nangyayari sa tapunan ng basura. Kung kailan wala anyang nagbabantay ay saka magtatapon ng basura kung saan na lamang. CCTV cameras yan all over Metro Manila, 450 yan. At ang iba yan, AI camera. So kasama dyan sa mga behavior na ipoprogram namin, dumaan ka sa camera, may dala ka, bigla na lang pag alis mo, wala na. So ibig sabihin, iniwan mo yung dala mo. So magpa-flash ang camera, mag-a-alarm yan. I-review ka agad yan. Pag ma-review yan, basura pala, nagtapon ng basura. Nilinaw naman ng MMDA General Manager na ipaalam din muna nila sa publiko ang programang ito bago ang tuluyang mahigpit na pagpapatupad nito. Sa ngayon, kasi syempre wala pang warning. Dapat talaga may warning. Kaya nga ipapakita namin sa ang command center, yung capability, ipakita namin sa ating mga kababayan yung ating gagawin para they are properly warned na kung dati nakakalusot ka, baka ngayon hindi na. Plano ng MMDA na ipakita ngayong linggo ang kanilang command center upang maipamalas kung gaano kalakas ang operasyon ng kanilang pagbabantay gamit ang mga CCTV camera. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez na nasa Ho Chi Minh City, Vietnam.
Magandang araw sa inyo dyan sa Pilipinas. Hindi na matutuloy ang ikalawang usapan ng Amerika at Iran sa Islamabad, Pakistan. Kasunod nito, muling nagbigay ng extension si US President Donald Trump sa ceasefire na nakatakdang matapos ngayong Miyerkules. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Well, I expect to be bombing because I think that's a better attitude to go in with, but we're ready to go. Kinontra na naman ni US President Donald Trump ang nauna niyang pahayag na hindi na niya isasalang ang Amerika sa panibagong gyera. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Trump na nakahanda ang tropa ng Amerika na bombahin muli ang Iran kung patuloy itong magmamatigas. Ngayong Miyerkules, April 22, matatapos ang 2 linggong ceasefire ng Amerika at Iran. Nauna nang nag-usap sa Tehran sina Pakistani Field Marshal Asim Munir at Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi para sana sa nakatakdang second round ng peace talks sa Islamabad. Subalit malinaw na bigo ang Pakistan na kumbinsihin ang Iran dahil nanindigan itong hindi sila makikiharap na muli sa US. Katwiran ng Iran, pabago-bago ang naratibo ng US na ang layon lang naman ay mapasuko sila at mapasunod. Ayon kay Iranian President Masoud Pezeshkian, hindi seryoso ang US sa pakikipagkasundo dahil gumagawa umano ng gulo gaya ng pagharang at pag-hostage sa mga tankers para mabaling sa kanila ang sisi at ang Iran ang madiin. ترورها رو میزنه تو سایتش میگه من اینا رو ترور خواهم کرد. بعد آمریکا و اینا میشینن میگن ایران مرکز تروریستاست. حقوق بشر خاموش، سازمان ملل خفته است. حالا گاهن یه اعتراضی میکنن مگه با اعتراض مشکل هم میشه. کجاست این قوانین بین المللی که اینا ازش حرف میزدن؟ Dagdag pa sa ikinadismaya ng Iran ang pagharang at pag-hostage ng US sa mga tanker na nakaugnay sa kanila gaya ng MT Tuska at MT Tiffany. Ayon kay Araghchi, paglabag sa ceasefire ang ginawang blockading ng US. Aniya, handa silang harapin ang nasabing pambubuli. Dahil sa kawalan ng interes ng Iran na makipag-usap, hindi na tumuloy ang US negotiators sa pangunguna ni Vice President J.D. Vance sa Islamabad, Pakistan. Sa pakiusap aniya ng Pakistani government, sinabi ni Trump na ini-extend niya ang ceasefire pero wala na itong binanggit na deadline. Aniya, ang extended ceasefire ay tatagal hanggat makapagdesisyon ang Iran at makabuo ng isang unified proposal. Bagaman pinalawig ni Trump ang ceasefire, sinabi naman nitong mananatili ang US blockading sa Strait of Hormuz. Anuman aniya ang mangyari, mananatiling nakahanda ang kanilang puwersa sakaling kailanganin ng sitwasyon laban sa Iran. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang World War II, opisyal nang inalis ng bansang Japan ang restriction sa pagbibenta nito ng armas at defense assets. Mahigpit ang batas sa Japan pagdating sa ugnayang pangdepensa nito, alinsunod sa kanilang prinsipyo bilang isang mapayapang bansa. Dahil dito, maraming dekada nang ipinagbawal ang anumang arms deal sa mga kaalyado nito. Ngunit sa bagong guidelines, maaari nang mag-export ang Japan ng heavy weapons gaya ng fighter jets, missiles at warships sa mga bansa na mayroon itong Defense Cooperation Agreement. Isa na namang Iranian-linked tanker ang hinarang at inakyat ng US Marines sa Bay of Bengal sa pagitan ng India at Southeast Asia. Sa video na inilabas ng Pentagon, wala namang nangyaring armed encounter sa pag-akyat ng US soldier sa M/T Tiffany crude carrier. Wala ring naitalang tensyon sa karagatan kung saan ito na-intercept. Ang 330-meter crude carrier ay sinasabing naglalaman ng aabot sa 2 million barrels ng krudo na ikinarga mula sa Karg Island sa Iran. Batay sa datos ng marinetraffic.com, dumaan ang nasabing tanker sa Dondra Head at tumuloy sa Southeast Asia bago na-intercept ng US Marines. Humarap sa impeachment proceedings ng House Justice Committee laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw ang ilang personalidad bilang resource persons. Isa na rito si dating Senador Antonio Trillanes IV na nagsabi na nanggaling ang mga itinatagong yaman ni VP Sara
sa isang drug lord. Ang aligasyon ni Trillanes ay pinakumpirma ng mga mababatas sa Anti-Money Laundering Council. Ito ang balita ni Ivan Alvarez live. Ivan, ano ba ang bagong ebidensya ng nilatag kanina sa House Justice Panel na mag-uugnay ng istorya patungkol sa umunoy ill-gotten wealth ni Vice President Sara Duterte? June sumalang bilang ikatlong resource person ng House Justice Committee dito sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Si dating Senador Antonio Trillanes IV, dito binasa niya ang kanyang sinumpaang salaysay. Laman nun ang mga aligasyon na tumanggap umano si VP Sara ng malalaking halaga ng pera mula sa isang di umanong drug lord. Daang milyong halaga ng umano'y drug money ang dumaloy sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang miyembro ng kanilang pamilya mula sa drug lord na si Samuel o Sammy Uy. Ayon kay Trillanes, ibinigay sa kanya ang impormasyon ng whistleblower na dating taga-suporta ni former President Duterte na si Joseph De Mesa. Matapos umano nilang makumpirmang totoo ang mga binigay sa kanyang dokumento, ay napagdesisyon ng isa publiko ito. Sa impeachment proceedings, ipinresenta ni Trillanes ang kanyang sinumpaang salaysay, kalakip ang listahan ng iba't ibang bank transactions ng Duterte family, partikular na ang sa vice-presidente. Kasama rito ang bank accounts kasama ang kanyang ama, maging ang joint account naman ang kasama ang kanyang asawa na si Attorney Man Scorpio. Sa aming pagsusuma, lumalabas na may kabuuang halaga na 2,272,103.75 pesos ang pumasok at dumaloy sa mga nasabing bank accounts mula noong 2003 hanggang 2016. Tinukoy ni Trillanes si Sammy Uy na umano'y political contributor ng matandang Duterte at umano'y kasosyo ni Michael Yang na dating economic advisor din ni FPRRD na umano'y konektado rin sa kontrobersyal na formalist scandal, pogo at ilegal na droga sa Porac, Pampanga. Ayon sa dating senador, tumanggap si VP Sara ng mga manager's check sa di umanong drug lord. Ang total po na natanggap ni Sara Duterte mula dun sa drug lord ni si Sammy Uy ay 22,322,538.21 habang mayor siya ng Davao City. Dahil sa bigat ng mga aligasyon na may kaugnayan sa malalaking halaga ng pera na umano'y dumaloy sa bank accounts ng bise, pinakumpirma ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC kung may ganitong transaksyon na nadetect ang ahensya. Random na pumili si De Lima ng 18 bank transaction sa listahan ni Trillanes. Binigyan ng AMLAC ng ilang minuto para i-check ito at sa ginawang validation, tumutugma ang mga petsa at halaga sa mga bank transactions na isinumite ni Trillanes sa Kamara. Do you confirm that? Total of 18 transactions? We informed earlier that there are 18 transactions mentioned. That Okay. one we mentioned are existing in our report. So based for on our the report. record, 18 out of 18 transactions randomly selected from the annexes of Sinumpang Salaysay of Honorable Trillanes were confirmed by the AMLC at least to the extent that similar transactions appear in their report. Ayon kay Trillanes, malinaw ang mga ebidensyang kanyang ibinigay sa Justice Panel. Sangkot sa korupsyon si VP Sara noong unang pasok pa lang niya sa gobyerno. May mga tagong yaman na nakuha niya sa mga iligal na paraan at hindi nagdedeklara ng kanyang tunay na yaman sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. June, para kay Trillanes, ang lahat ng ito ay pasok sa impeachable offenses gaya na lamang ng betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang serious criminal offenses na nakasaad sa ating saligang batas. Yan muna ang update mula dito sa House of Representatives. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Susunod sa Ito ang Balita.
Itinaas na ng Pag-asa Weather Station sa El Nino Alert ang forecast ito kasunod ng nakitang malaking tsansa ng pag-iral ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng maranasan ang El Nino sa mga buwan ng Hunyo hanggang Agosto. Samantala, ayon sa ahensya, posible namang magdulot ito ng malalakas na ulan at bagyo pagsapit ng buwan ng Setyembre. Ito ang balita ni Benedict Samson. Mahalaga pong linawin na ang alert ay nangangahulugan na mas mataas na ang posibilidad ng pagbuo ng El Nino. Ibig sabihin, conditions are already favorable at may strong likelihood na mag-develop ito sa sunod na 2 hanggang 3 buwan. Tumaas sa 79% ang tsansa ng pag-iral ng El Nino na nagdudulot ng matinding tagtuyot o kakulangan ng ulan na mararanasan sa bansa. Ayon sa State Weather Station na Pag-asa, posible itong maranasan sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto na maaari ring tumagal hanggang sa susunod na taon. Unang magiging epekto ng El Nino sa bansa ay ang posibleng matinding tagtuyot na makakaapekto sa agrikultura, supply ng tubig, kalusugan ng tao at kapaligiran. So dito ay pinapakita lang po yung minomonitor natin na pag-init ng temperatura ng karagatan na nagsasabi whether kung may El Nino or La Nina. Kasi mas yun po yung medyo mas nakikita natin na whatever na napaka-critical or very sensitive po yung lugar na yan, na kapag yan ay nagbago na magkaroon ng palawakang pag-init o paglamig, yan po yung nakaka-apekto sa ating climate pattern. Ngayong Abril, may 15 lalawigan sa Luzon Region ang nakararanas na ng drought o tagtuyot, habang dry spell naman ang nararanasan mula sa 22 probinsya sa Luzon, 3 probinsya sa Visayas at 7 lalawigan sa Mindanao. Samantala, isa pang epekto ng El Nino ay ang matitinding buhos ng ulan at malalakas na bagyo pagpasok naman ng panahon ng tag-ulan. Bunsod ito ng mas maraming naiipong tubig ulan dahil sa mainit na temperatura ng dagat Pasipiko. Sa inilabas na datos ng Pag-asa, maaaring nasa 9 hanggang 17 bagyo ang posibleng pumasok sa bansa. Paliwanag ng Pag-asa, bagamat kakaunti ang inaasahang bilang ng bagyo, mas malalakas naman ito at magkakaroon din ng malalakas na mga pag-ulan sa mga lugar na apektado ng habagat. So yan po natin nakikita na historically po, at kung titingnan natin last 2023-2024, noong 2023, 11 lang po yung bagyo natin. But 7 out of 11 ay typhoon at super typhoon category po siya. In terms of landfalling naman po, so more typhoon and super typhoon made landfall in October and November during El Nino years. Kaya naman patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Pag-asa sa iba't ibang departamento na nangunguna sa disaster response at maging sa sektor ng agrikultura dahil sa posibleng epekto nito. Ang approach naman po natin ay whole government, and this is through the NDRIMC. No? A core component po ang Pag-asa and the UST, of course, sa National Disaster Reduction and Management Council. And I think in the coming days, even yung Task Force El Nino will start to convene in order for us to address yung different preparation or preparedness measures that we are going to do as the entire government. Dagdag pa ng Pag-asa, pinangangambahan din na sa susunod na taon ay magkaroon ng kakulangan ng supply ng tubig dahil sa epekto ng El Nino sa ilang dams sa bansa. Ang problema natin comes next year kasi yung impact ng El Nino sa mga dams natin is the following year. So, kailangan, for example, sa Angat Dam, at least umabot siya ng elevation 212, yung water level niya. And sa ating mga ibang dams, kailangan mag-start siya doon sa malapit sa normal high water level, comes January. Otherwise, kapag hindi siya umabot, like for example sa Angat Dam, doon tayo magkakaroon ng problema pagdating ng dry season. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ang konstruksyon ng retention at detention pond sa proyekto ng Quezon City Government at matatagpuan sa Quezon City Memorial Circle. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, ang retention pond ay kayang mag-imbak ng hanggang 651 cubic meters na tubig kapag tag-ulan o katumbas ito ng nasa 3,255 na drum ng tubig. Ang detention pond naman, anya, ay kayang mag-imbak ng nasa 282 cubic meters na tubig o katumbas ng aabot sa 1,400
410 na drum ng tubig. Ayon sa alkalde, inaasahang magiging operational ang nasabing pasilidad sa panahon ng tag-ulan. Plano ng Pasig City Local Government ang magpatayo ng transition housing units na gawa sa recycled plastic. Itong Lunes, ipinakita ni Mayor Vico Soto ang isang prototype ng housing unit na idinisenyo ng kumpanyang Evergreen Lab. Ang nasabing pabahay ay gagamitin na pansamantalang matutuluyan ng mga informal settler na maapektuhan ng infrastructure projects ng syudad na bahagi ng community upgrading. Gamitin natin siya sa transition housing. So, ibig sabihin, kunyari may site tayo, may area, informal settler community, na magpapagawa tayo ng mga low-rise building na matagal ng problema. Kasi yung iba, dekada nang dun 30 years, 40 years, gobyerno din naman nagpatira sa kanila dun dati. So, hindi makatarungan na basta mo lang silang tatanggalin dun. Kailangan maayos tayo. Ayon sa alkalde, ang nasabing unit ay kayang magawa sa loob lamang ng 2 linggo at tiyak na matibay. Kapartner ng Pasig City LGU ang Nordic Council of Ministers na bumisita rin sa Pasig City kabilang ang mga ambassador ng Sweden, Denmark at Norway. Ang Hunyo na lang ang itatagal ng supply ng jet fuel sa Asia base sa pag-aaral ng International Energy Agency o IEA. Ayon kay IATA Director General Willie Walsh, nagsimula ng magbawas ng flights ang ibang bansa sa Asia, gaya ng Pilipinas, at posibleng sumunod ang airline company sa Europa. Hinikayat ni Walsh ang mga airline regulator na bumuuna ng emergency measures sakaling mangyari ang fuel rationing kung saan limitado na ang supply ng jet fuel. Batay sa forecast ng IEA, pinakamatinding maapektuhan sakaling magkaroon na ng shortage sa supply ng jet fuel ay ang mga bansa sa Asia Pacific. Ayon sa ahensya, ang malaking kabawasan ng supply sa jet fuel ay bunsod ng disruption sa delivery kasunod ng sigalot sa Middle East. Ipagbabawal na sa United Kingdom ang paninigarilyo sa lahat ng British citizen na ipinanganak simula 2008 o edad 18 years old pababa. Target ng Tobacco and Vapes Bill na gawing smoke-free ang bagong henerasyon ng mga Briton. Pasado na ang panukala sa 2 houses ng UK Parliament at ang lagda na lang ni King Charles ang hinihintay upang maging ganap na batas. Oras na ipatupad, iira lang nasabing generational smoking ban sa 4 na constituent countries ng Great Britain, ang England, Scotland, Wales at Northern Ireland. Matapos ang mahigit 2 dekada, isa ng ganap na batas sa Indonesia, ang Protection of Domestic Workers Act. Ayon sa Ministry of Law, poprotektahan nito ang aabot sa 4.2 million household helpers sa Indonesia kung saan mayorya ay mga babae. Sa nagdaang mga taon, hindi itinuturing na legal ang mga kasambahay sa Indonesia kaya walang regulasyon at kadalasang nauuwi lang sa exploitation at pang-aabuso. Sa ilalim ng bagong batas, may karapatan ng makakuha ng vocational training, health at unemployment benefits ang mga kasambahay sa Indonesia. Ipinagbabawal na rin ang pag-eempleyo ng mga menor de edad. Bagaman hindi idinatali ang halaga ng sahod, ginagarantiyahan ng batas ang 1 taong kontrata at parusang ipapataw sa employer na lalabag. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Halos tuyo na at wala na dumadaloy na tubig sa Tagibo Watershed sa Agusan del Norte na siyang pinanggagalingan ng supply ng Butuan City Water District. Sa kasalukuyan 3 pumping station na gumagana sa syudad habang isinasaayos na ang ilang distribution lines upang matiyak na tuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa mga komunidad. Nagpatupad na rin ang Oplan Sag-Ob sa Pump Station 1 sa Barangay Baan, Kilometer 3, kung saan maaaring makaigib ang mga residente mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi.
Bukod dito, naghahanda na ang lokal na pamahalaan para sa water rationing upang makatugon sa kakulangan ng supply ng tubig sa syudad. Masihigpitan na ang pagbabawal sa open burning o pagsusunog sa Cebu City ayon sa local government. Ito ay matapos na magpakita ng mababang kalidad sa hangin sa Metro Cebu. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Nitong Lunes ay umabot sa very unhealthy category ang air quality sa Metro Cebu at nabalot pa ng haze ang lugar na nagdulot ng pangamba sa publiko. Bunsod nito, naglabas ng direktiba sa Cebu City Mayor Nestor Archival para sa mas mahigpit na enforcement laban sa pagsusunog ng basura. Inatasan na ang mga environmental officer upang paigtingin ang pagbabantay at monitoring sa kani-kanilang mga barangay na posibleng lumalabag dito. We are informing them that make sure nga part sa atong information dissemination, especially karon, dili gyud na pwede magdaob. Dili pwede magdaob because dili ginadili na makadaot na sa atong air quality. And the second one, kuyaw kay na nga maka-create og sunog. Bukod sa emisyon ng usok mula sa mga sasakyan at sobrang init ng panahon, isa rin sa nakikitang dahilan ng pagbaba ng kalidad ng hangin ang pagsusunog ng basura. Sa ilalim ng Republic Act No. 9003, ipinagbabawal ang pagsusunog ng basura dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan at kapaligiran. Actually, dili gyud or ginadili gyud ang pagdaob o pagboard sa atong mga garbage. Batay sa mga pag-aaral, naglalabas ito ng mga nakalalasong kemikal at nakakaambag din ang mga usok nito sa pagbabago ng klima. Payo sa publiko na limitahan muna ang paggamit ng sasakyan o kaya'y planuhin ang mga biyahe at transaksyon sa iisang lakad. Sa atong community, ang ako gyung gihangyo nga kung dili mo kinahanglan magdaog sakyanan padulong sa syudad o dili man gani na amoy paliton kinahanglan kumpletuhon na para dili ta magsige gamit sa atong sakyanan in a way nga makalesen ta sa atong paggamit sa fuel. Makatutulong din ito upang mabawasan ang traffic na nakakadagdag sa polusyon mula sa mga sasakyan. Samantala sa pinakabagong ulat ng Environmental Management Bureau Central Visayas, nakitaan ng bahagyang pagbuti ang kalidad ng hangin sa Metro Cebu. Mula sa very unhealthy category, ngayon ay nasa fair a moderate range na ito dahil sa paggalaw ng hangin. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Anti-Money Laundering Council sa pagdinig ng House Committee or House Justice Committee ang covered at suspicious transactions sa bank accounts na iugnay kay Vice President Sara Duterte mula taong 2005 hanggang 2026. Samantala nasilip din sa House panel ang ilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente na walang itineklarang cash on hand o bank deposits. Ito ang balita ni Rosalie Cos. VP Sara's accounts generated a total of 371 large transactions and 30 suspicious transactions from 13 October 2005 to 20 January 2026. A review of the EMLC database records show a total of 417 transactions amounting to approximately 3.92 billion from 2005 to 2026. Nagsumite ng ulat ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa House Justice Committee kaugnay ng covered at suspicious transactions sa bank accounts na iniuugnay kina Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. Ginawa ang datos sa pamamagitan ng mga ulat na natanggap ng AMLAC mula sa mga bangko. Ipinasapi na ito ng House panel kaugnay ng pagdinig sa aligasyong pagsira sa tiwala ng publiko at paglabag sa ligang batas ni VP Duterte dahil sa hindi maipaliwanag na yaman at pagpalyang ideklara ang yaman sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa datos ng AMLAC na ipresenta sa pagdinig ng mga reklamong impeachment laban sa pangalawang Pangulo, bumibilang sa mahigit 600 ang covered transactions samantalang 33 naman ang suspicious transactions sa bank accounts na iniuugnay sa mag-asawa mula taong 2005 hanggang 2026.
Tumutukoy ang covered transactions sa mahigit 500,000 pesos na financial transaction. Suspicious transactions naman ay may nakitang red flag o kahina-hinalang galaw ng transaksyon. Kapag po lumagpas ng 500,000 yung isang transaksyon, ire-report po yun as covered transaction. Yung suspicious transaction reports, wala po siyang halaga. It can be below 500,000, maaari pong 10,000, 20, 30, 50. Maaari din pong sobrang laki na lumagpas din ng 500,000. Pero ang pinagkaiba po niya sa suspicious transaction, ang tinitingnan po natin or ng covered person or ng bangko na nagre-report, meron bang mga kahinahinala na mga transaction or galaw doon sa kanyang galaw nung kliyente niya? Sa transaction reports na iniuugnay sa bank accounts ni VP Duterte mula 2005 hanggang 2026, nagsimulang tumaas ang financial activities sa taong 2007 kung kailan naitala ang transaction value sa halagang mahigit 208 million pesos. Mula 2009 hanggang 2013 naman, naitala ang ng financial movements kung saan umaabot sa mahigit 400 hanggang 704 million pesos ang halaga ng mga transaksyon. Nagsimula itong mag-moderate mula 2014 hanggang 2022 kung kailan pumalo sa pagitan ng 40 million hanggang 85 million pesos ang halaga ng transaksyon. At bumaba pa ang financial transactions mula taong 2023 hanggang 2026 o mahigit 1 million hanggang 13 million pesos ang value. Ang transaction reports na ito iba pa sa datos na nakalap ng AMLAC mula sa mga ulat kaugnay ng bank accounts na inuugnay naman kay Attorney Carpio, asawa ng Vice Presidente na may kabuoang 403 transactions na may tinatayang 3.12 billion pesos na halaga mula 2007 hanggang 2026. Tinutulan naman ng isang kongresistang kilalang kaalyado ni VP Duterte ang paglalabas ng naturang ulat ng AMLAC nang wala umanong kautusan mula sa korte. Bagay na tinutulan ng kapwa nito mambabatas at iginiit na exempted sa bank secrecy law ang impeachment case. I would like to manifest to clarify for the record whether this committee may require submission of AMLC records without a court order. Under the Anti-Money Laundering Act of 2001, suspicious transaction reports and covert transaction reports are confidential and may only be disclosed upon order of a court. Yes, meron ho tayong Secrecy of Bank Deposits Law na sinasabing sikreto, confidential, yung mga bank deposits, pero hindi po naman yan absolute rule na wala na siyang exception. Ang exception dyan, isa sa mga exception na yung cases of impeachment. Samantala, pinuna rin ng mga kongresista ang kawalan ng deklarasyon ng cash on hand o bank deposits sa ilang SALENs ng Vice Presidente. Partikular na sa mga taong 2019, 2020, 2021 kung kailan Davao City Mayor pa ito. Gayun din nang mag-umpisa itong maging pangalawang Pangulo mula taong 2022, 2023 at 2024. So sa madaling salita, yung kanya pong cash na dineclare was only from 2007 up to 2018. Tama po ba? Based on our received copies of the SALN, Your Honor, yun po yung lumalabas na years na meron po siyang declared cash on hand and bank deposits. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Wow. Dahilan para ipagtaka ng ilang House Justice members ang milyong-milyong pisong halaga ng transaksyon sa bank accounts ng Vice Presidente mula 2019 hanggang 2024. At makikita po natin dito na kahit mag-usap po tayo sa total transactions, mag-usap po tayo sa total inflows, kahit mag-usap po tayo doon sa total investment activities ng atin pong pangalawang Pangulo on her transactions, hindi ho magbabangga doon po sa kabuuan ng kanya pong net worth at 88 million at doon po sa mas maliit pa nga na mga net worth in a previous reporting. At ang nakakapagtaka po, Madam Chair, para yatang hindi nagtutugma yung kwento sa kwenta. Dahil sa SALN kanina na binabanggit po ng ating kasamahan na si Congressman Terry Redon,
May mga sinabi na wala na may cash on hand, kaso lang base sa pasok at labas ng pera, mas malaki po yung nai-report ng AMLAC at ng mga bangko sa AMLAC kaysa sa dun sa lumalabas sa SALN. Para sa isang House Assistant Minority Leader, sapat na ang mga ebidensyang ito para umusad ang proseso ng impeachment laban kay VP Duterte. Kailangan ipaliwanag ni VP Sara yan at hindi lang po sa komite kundi sa taong bayan kung saan ang galing ang bilyong-bilyong pesong ito. Siyempre, karapatan ni Vice Presidente na ipaliwanag sa committee to o kaya kung gusto naman niya, hintayin niyang umabot sa Senado kung maaabot doon at doon niya ipaliwanag. Pero ganun pa man, ang ebidensyang ito ay may tuturing na smoking gun o matibay na basehan para masabi na may probable cause para iangat ang kaso. Gaya sa mga naunang pagdinig, walang Vice Presidenteng humarap sa House Justice Committee. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi kinatigan ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa naging desisyon, kinumpirma ng Appeals Chamber ang naunang ruling ng pre-trial chamber na may jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo. Dahil dito, itinuring na moot o wala ng saysay ang hiling na depensa para sa agaran at walang kondisyong pagpapalaya kay Duterte. Ibig sabihin, mananatili ang jurisdiksyon ng ICC at magpapatuloy ang mga proceedings laban sa dating Pangulo. Panibagong insidente na naman ng hazing ang nadiskubre sa Philippine National Police Academy ilang linggo matapos ang hazing sa 22 kadete noong April 3. Sa panibagong ulat, 2 kadete ang mga bagong biktima sa hazing activity na nangyari naman nitong April 19. Dahil dito, inalis na sa akademya ang 7 suspect sa unang insidente habang iniimbestigahan na ang ikalawa. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Yung hindi lahat ng kadete ay gustong ang hazing. Majority of our cadets ay gustong sumunod doon sa ating mga policy na ipinatutupad. Danga na nga lang, meron pa ilan-ilan na matitigas ang ulo na hindi pa rin sumusunod doon sa mga policies and guidelines natin. But rest assured na yung mga ganitong cases ay hindi natin pinababayaan. Naglaho na ang pangarap na maging pulis ng 7 kadete ng Philippine National Police Academy o PNPA. Ito'y matapos na pirmahan ngayong araw ni PNPA Acting Director Police Brigadier General Red Maranan ang dismissal order ng mga ito. Ayon kay General Maranan, walang puwang sa akademya ang marahas na gawain ng mga kadete. Tanggal na sila. Tanggal na. They will be no longer allowed inside camp premises sapagkat hindi na sila kadete. They can appeal, they can still appeal because that is part of due process. But as far as PNPA is concerned, they are no longer cadets. Sinabi din ng General na magpapatupad sila ng reforma sa PNPA upang wakasan ang hazing. Kabilang dito ang paglalagay ng CCTV sa loob at labas ng barracks. Ang una nating ginawa ay total segregation ng mga kadete. Bawat class ay inilipat na natin ng kanya-kanya munang barracks so that walang interaction na hindi nasusupervise ng mga tactical officers at assistant tactical officers. So ngayon, fully segregated sila. Number 2, maglalagay tayo ng mga CCTVs sa loob na rin ng barracks, sa paligid ng barracks, sa loob ng classrooms, at lahat ng mga areas na kung saan nagkakaroon ng iba't ibang activities ang mga kadete. Maging ang pagsusuot ng body-worn camera ng mga tactical officer na nangangasiwa sa mga kadete. Samantala, bukod sa pagtanggal sa akademya, sinampahan na rin ang criminal case ang 7 kadete na sangkot sa hazing noong April 3. Ang mga ito ay kinabibilangan ng mga 3rd class cadet na sina Harold Hehe, Lance Gayramon, Nico Escalante, Renz Matthew Kutab at Renald Bruno. Gayon din ang mga 2nd class cadet na sina James Bandao at Christopher Dayag. Bukod sa mga kadete,
Kasama din sa sinampahan ng kaso ay ang 2 pulis na kinabibilangan ng isang police major at police senior master sergeant na pawang tactical officer noong mangyari ang krimen. Yan ang sinasabi natin, yung batas na anti-hazing law, pag nangyari sa training institution, ay meron ding pananagutan yung mga direct supervisor na naka-duty na sila yung tinalaga ng batas na nagsusupervise personally and directly doon sa mga kadete or sa mga trainees in case na police training yung kanilang ginagawa. In this case, nandito mga kadete ang kanilang sinusupervise, therefore may criminal liability din sila. Samantala, panibagong hazing din ang natuklasan ng pamunuan ng PNPA noong April 19 matapos na magsagawa ng body check sa mga kadete. Nakitaan ang mga ito ng mga pasa sa kanan at kaliwang paa. Sinabi ni Brigadier General Maranan, nakakulong na ang mga suspect na pawang mga third-class cadet sa Silang Municipal Station. I immediately ordered the arrest of these 2 cadets. In-inquest natin sila and they are detained now at Silang Municipal Police Station. So hindi natin kukonsintihin, we will not treat these cases with kids gloves and we will implement anti-hazing law inside the Philippine National Police Academy to the letter. Sa susunod na linggo, nakatakda na ring pirmahan ni General Maranan ang dismissal order ng mga ito. Dagdag ni General Maranan, bilang kadete kailangan ng mataas na antas ng disiplina, maging responsableng tagasunod upang maging maayos na tagapagpasunod paglabas ng akademya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 25 sasakyan ang nakitaan ng paglabag sa isinagawang road clearing operation sa Malolos, Bulacan kanina. Paalala ng mga otoridad, huwag gawing paradahan o tambakan ng kung ano-anong bagay ang mga kalsada para na rin sa ligtasan ng publiko. Ito ang balita ni Nestor Torres. So far po, meron po tayong 29 na bigyan ng citation ticket. And pito po yung na-impound na sasakyan. Alinsunod sa national implementation ng Department of Interior and Local Government na Barangay Road Clearing Operation o Memorandum Circular No. 2024-53. Mahigpit ngayong pinatutupad sa siyudad ng Malolos ang road clearing sa 51 barangay ng siyudad. Katuwang ng PNP ang mga lokal na pamahalaan at ang City Traffic Management Office o CTMO. Ayon kay Malolos Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Romel Henoblaso, pangalawang araw na nila ngayon sa road clearing pero bago nila ito ipinatupad. 1 week before ay nag-abiso sila sa 51 barangay sa syudad. Kaya nga po tayo nagkaroon ng information drive sa Uplan Bandilyo. 1 week before po, Uplan Bandilyo, yung ating mga information drive through our social media, sa ating Facebook page. So para po at least ma-inform sila. Alam po nila na dapat nila tanggalin talaga yung mga naka-obstruct po sa kalsada. Kanina sa pagbisita ng mga otoridad sa 6 na barangay, ang isang motorsiklo na nakapark sa gilid ng kalsada sa barangay Matimbo na impound dahil nakaharang sa daan at wala pang may-ari. Bukod pa rito, tumambad rin sa CTMO ang mga nakatambak na lupa at buhangin sa gilid ng kalsada. Sir, ano plano natin gawin dyan? I-inform po, sir. Dahil po, wala po lumalabas na may-ari. Pinapapasok tong mga, pinauusad lang. Itong mga buhangin para may daan ng tao. Habang sa barangay Mambog naman, isang tricycle ang na-impound dahil nakabara ito sa daan sa barangay road. Ang tricycle, motor, kotse, lahat po ng naabutan namin tinitikitan naman po. Pati po yung mga driver na wala, pinatatangay po namin papunta sa barangay. At kung hindi man, kinakarga po namin sa truck. Abandoning vehicle po, tinoturnover namin sa barangay, tinitikitan po namin. Tapos yung ticket po, iniiwanan namin sa barangay. Para pag dumating po yung driver, kailangan nilang bayaran yung kung ano man yung violation. Ayon sa PNP, mahalaga na magawa na maging tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng barangay road clearing operation para magkaroon ng disiplina sa mga barangay at maiwasan ang panganib sa daan kabilang na ang aksidente.
Po ay isa sa mga solusyon natin para maiwasan po natin yung mga aksidente sa kalsada. Dahil kung makikita nyo po yung lugar na sakop ng ating barangay road clearing na yan, ay ito po ay malita kalsada at kung meron pong magpapark na illegally doon, ay talaga po magdudulot ng trapiko. So ito na rin po ay magiging maayos yung paglalakad po ng ating mga kababayan dahil wala na nga po silang obstruction sa daan. So kaya nga po kami muling nakikiusap sa ating mga kababayan na maapektuhan ng road clearing na ito na kami po ay nakikiusap na tayo po ay makisa para na rin po sa ating lahat. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Opisyal na bahagi ng KDR Music House ang rising singer-songwriter na si Levi. Inaasahang abangan ang kanyang likhang musika na tiyak na bibihag sa puso ng marami sa pamamagitan ng kanyang soul-killing performance. Ito ang balita ni Mia Alonso. Isang bagong artist na naman ang magbibigay kulay sa OPM scene. Kahapon nagsagawa ng contract signing ang KDR Music House para sa layunin ng muling paglikha at pag-awit ng mga orihinal na musikang Pilipino. Kilalanin ang pianist rising singer-songwriter na si Levi. Si Levi ay kilala bilang pinakabagong talent na hinuhubog sa ilalim ng gabay ng batikang musikero at talent handler na si Daddy A, na nakilala rin sa paghahasa ng mga artista, kabilang ang sikat na funk rock band na 4UP Space. At ngayon, matutunghayan naman ang bagong henerasyon ng artistang hahatak sa Pinoy music scene. Very excited, tsaka talagang matagal ko nang gusto mag-grind dito sa music career. So, ayun, talagang overwhelming excitement. Mula sa Marikina, bit-bit ni Levi ang natatanging tunog na tinatawag niyang soul killing, kung saan pinaghalo ang OPM, R&B at pop na may malalim na damdamin at groove mula sa kanyang mga artist na naging inspirasyon. Bago tumuloy sa kanyang solo career, naging pianist muna siya ng singer-songwriter na si Shani at nakapagtanghal na sa iba't ibang mga platforms tulad ng Wish at iba't ibang live venues. Lalo pang lumakas ang kanyang presensya online sa pamamagitan ng mga viral at TikTok covers na umabot sa daang-daang libong views. Kaya naman para kay Levi, isang dream come true ang kanyang opisyal na pagpasok sa mas malawak na entablado ng industriya ng musika sa ilalim ng KDR Music House. Ibinahagi naman ito ang kanyang style at proseso sa kanyang pagsulat ng mga awitin. Most probably, ang inuuna ko po ay chords, chord progressions. And then from there on, the melody, tapos topic. Ilan sa mga mauunang ilalabas niyang single ang awiting Pinipinta, isang groovy at soulful na awiting OPM na naglalarawan sa kagandahan ng isang babae na tila ba iniukit ng kalawakan. Siya po ang isa sa pinakauna namin na artist na malayo dun sa genre na pinipursue namin before. Ang mga unang lineup ng artist namin is more on the bands, indie folk, mga contemporary na alternative, pop alternative. So si Levi ang una namin nandun sa R&B, pero iba yung tawag Pop and B, ang bagong genre nila, Pop and B. So we're very excited na siya yung isa sa magiging pinaka-pillar namin ng mga artists namin on that particular genre. Sa ilalim ng KDR Music House, inaasahang mas lalong sisibol ang kanyang karera sa musika. Kaya naman abangan ang mga lirikong titintahan, mga melodiyang may natatanging timpla na siguradong magdadagdag ng kulay at emosyon sa musikang Pilipino. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, kapag nagawi kayo dito sa Pililla, Rizal, isang agaw pansin na makikita nyo ay ang mga windmill na ito. Gaano na ba katagal itong mga windmill na ito at gaano karaming enerhiya ang napoproduce niya?
At totoo nga ba nakakatipid ang mga nakikinabang sa wind power na nalilikha nitong mga windmill na ito? Alamin natin. Ang wind farm na ito ay may capacity na humigit kumulang 54 megawatts mula sa 27 wind turbines. Sa ganitong kapasidad, kaya nitong mag-produce ng electricity na sapat para sa around 66,000 households sa Metro Manila at karatig lugar. Ibig sabihin, isang proyekto lang, libu-libong pamilya na ang napapailawan. Pero ito ang tanong ng marami, mas mura ba ang kuryente kapag wind energy? Sa totoo lang, hindi diretsyong nararamdaman agad sa bill mo ang pagiging mas mura. Bakit? Dahil ang kuryente mula sa wind farm ay pumapasok pa rin sa national grid at hinahalo sa iba pang sources tulad ng coal, gas at hydro. Pero ayon sa energy experts, ang advantage ng wind energy ay walang fuel cost kasi hangin lang. Mas stable ang presyo sa long term at hindi apektado ng oil price hikes. Kaya habang tumatagal, mas may potensyal itong magpababa ng overall cost ng kuryente, lalo na kung mas marami pang renewable projects. Sa madaling salita, hindi man agad bumababa ang bill mo ngayon, ang wind farms tulad ng Pililya ay investment para sa mas mura at mas malinis na kuryente sa future. Laking tulong pala ng mga windmill na ito, no? Saan pa kaya mga lugar sa Pilipinas pwedeng magtayo ng mga ganyan? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga naging kausi ngayong araw na Miyerkules. Salamat po at shoutout kina Ramon Arcilla, Edeline Flores at Aida Manabat. Kaya din kay Weng Catayas, Paul Landas at Edito Laro. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo din po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Santiago 1 at 19 na nagsasabi, "Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.